So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, mas lalong nabubuksan na po sa taong bayan kung anong klaseng sistema ba ang nangyayari para po makapangurakot dito po sa maanumalyang flood control project. So, malaking tulong po talaga dito yung ginawa ni Congressman Libiste ng 1st District ng Batangas dun po sa pagsuplong niya sa District Engineer na dapat po ay susuhulan po siya. Pero ang malupit dito mga kababayan, no? Sinuplong po, no, binisto po ni Congressman Libiste kung sino talaga yung pinaka-big fish dyan po sa nangyayaring kurakot sa flood control dyan po sa 1st District ng Batangas. So kilala niyo kung sino tinuro niyang big fish? Yung dating congressman, si Eric Buhain, na bata-bata ni Gloria. So ito pag-usapan natin to, no? Kasi mabigat to eh. Kasi nagturo na eh. Nag-name drop niya eh. Oh. So ito galing itong Inquirer. Philippine Star pala, Philippine Star. Sabi dito, Libiste tags Eric Buhain as big fish and bribery. So, si Eric Buhain mga kababayan, no? Sa batang 90s kilala niyo po siya. Siya po yung Olympian. Siya po yung swimmer na naging politician na pala ngayon, no? So, dati pala siyang congressman ng Batangas. So, ito sabi dito, neophyte congressman. O nga pala, si Leandro Libiste mga kababayan, siya po yung anak po ni yung senador, no? Ni Loren Legarda. O, sabi dito, neophyte congressman Leandro Libiste admitted last night that his predecessor, Eric Buhain, a former Olympic swimmer, was the big fish he was referring to in the bribe attempt by local district engineer arrested in an entrapment operation. Di ba? So the big fish really here is the district congressman. The Batangas 1st District representative told Billionaire News Channel. No? As of last night, Buhain had not responded to the star request. So, as usual, hindi sumasagot si Eric Buhain kasi mabigat na allegation po ito, no? He said the arrested engineer implicated Buhain during their conversation. Libiste was forced to admit that it was Buhain after the program host Pinky Web named him. Libiste beat Buhain in the last midterm election. Buhain, the son-in-law of former military general Eduardo Ermita, who served as executive secretary during a royal administration. So ngayon, no, baka ang pagkakaalam ko po kasi dito, no, si Eric Buhain po kasi Olympian, no? Nakakuha nga po ng mga medals po nung SEA Games. Tapos na-appoint po siya ni Gloria. And then no 2010, hindi na po natin malaman kung ano nangyari kay Eric Buhain. And then eventually, bigla na lang po siya naging congressman noong 2022. So, di ba yung pag-jump niya, medyo nakakagulat. Pero ang nangyari pala dito, ang napangasawa pala ni Eric Buhain, yung anak ni Ermita, yung executive secretary dati ni Gloria. So, ayun pala yung naging tulay ni Eric Buhain para po maging politiko. So, syempre, dahil nga po sa ngayon, siya po tinuturong nangungurakot po niya sa flood control. So, deserve niya po talaga na magkaroon lang siya ng isang termino. Isang termino lang po siya dyan sa Batangas, bilang congressman. Tapos doon, natalo na nga po siya dito kay Libiste. Okay. So, para mas maganda, no, ito nga po yung gusto kong ipakita sa inyo. So, ito nga po yung interview ni Leandro Libiste sa Bilyonaryo. Na tinuturo niya talaga, name drop talaga to, ha? Si Eric Buhain. Tinan nyo, ha? Sige. Practice. Hindi ho ba? The practice of what? Of the previous administration. This was the practice. Hindi ho ba? The practice of what? Of the previous administration. Of the ex-congressman. Would that still be accurate, sir? Yes. Okay. So, who is the ex-congressman? You can find that out on I already did. It's former Congressman Eric Buhain. Tama? Siya po. Kasi it's an easy fact check. And he's the same person that you ran against in the 2025 elections. Nanalo po kayo, 250,000 something votes versus 75,000 votes of the incumbent, Eric Buhain. So, ano hong ibig sabihin ito? Kasi pag sinasabi niyong they're so comfortable, number one, are you saying that, how much is the percent, sir, that this DE is saying, District Engineer? Ang sinasabi niya, for the 2025 projects, makakakuha tayo ng
To 10. hanggang 10%. Okay. Sa 2025. Projects that were already awarded. And ang sinasabi ng iba ay para sa mga bagong projects pag tinatawagang horizontal roads, flood control, 15 to 20%. Pag Kita nyo mga kababayan, no? 10 to 20% po yung nakukurakot po sa flood control. Yung nakukuha ng congressman. So paano po yung kickback ng contractor? So paano po yung kickback ng district engineer? So mga ka-streeters, no, alam nyo, no, nakakagalit po talaga ito, no? So alam naman po natin na hindi po ito bago, yung ganyang klaseng sistema. No, matagal na po yan. So ang maganda po kasi dito, no, dahil nga po dito sa pagbunyag nga po ni Congressman Libiste, so na-open ngayon kung anong klaseng sistema ba ang ginagawa ng pakikipagsabuatan po ng contractor, ng district engineer, at saka ng congressman or senador. Di ba? Ayun na naman yung sabuatan dyan eh. So ngayon, magandang simula po ito para po sa investigasyon nga po na ginagawa ng ating presidente. So ako dapat talaga merong managot dito kasi ito kakwento ko lang sa inyo, no? Kakwento ko lang sa inyo. Na alam niyo ba yung Sri Lanka? No? Yung Sri Lanka po nagkaroon ng crisis diyan. No? Political tsaka ekonomiya. At yung malaki po naging dahilan ng crisis po diyan sa yung isa sa pinakamalaking dahilan, no, ng crisis po diyan sa Sri Lanka is yung mga maanumalyang proyekto. No? Ano rin, public works din. So tulay, kalsada, at saka mga ports. Kaya isa po sa dahilan ko bakit po naghirap ang Sri Lanka ngayon. Kaya nga nagkaroon ng kudeta sa kanila, di ba? Kasi po diyan po nakakakuha ng kurakot yung mga official nila. Isipin mo magpapatayo ng port doon sa walang barko. Para lang makagawa ng project, para lang makapangurakot. So, this is just the same na nangyayari po sa Pilipinas. So, hintayin pa ba natin na matulad ng Pilipinas sa Sri Lanka bago tayo matauhan dito? Tandaan natin na matagal na po nangyayari ito. Hindi po ito bago. So, maganda po itong sinabi po ni Congressman Libiste, no? At least, nalalaman na po natin kung anong klaseng sistema ang meron. Kung sino yung mga conspirator dyan po sa pangungurakot po sa flood control project po na yan. I-continue natin, sige. ay para sa mga bagong projects pag tinatawagang horizontal roads, flood control, 15 to 20%. Pag vertical, multipurpose buildings, classrooms, hospitals, baka 10%. Did the district engineers say that the previous administration ay tumatanggap? Yes. Sinabi po niya yon. Actually, he said, in almost sweeping terms, lahat ng mga projects ay meron. Meron. Sinabi po niya si Congressman? Yes, siya daw ang pumipili ng mga contractors. Yeah. Kita nyo, di ba? Congressman, nakakapili ng contractor na dapat ito ay trabaho ng DPWH. Kasi merong bidding na nangyayari eh. Yung bidding po, dapat ang namimili po niyan, DPWH. Pero bakit nakakaroon tayo ng sistema na pwedeng mga ilang congressman? So dapat meron na talagang palitan dito po sa sa procurement law ng Pilipinas. Mas maganda nga siguro mga kababayan gawing public, no, yung bidding. No, isa yan sa magandang gawing batas po ng mga congressman natin, no, para po iwas hocus-pocus, di ba? Yeah, continue. Big fish really here. Siya daw ang pumipili ng mga contractors. Yeah. The big fish really here is the district representative. Si district engineer, sinabi ho diretso sa inyo na si dating congressman ay merong kickback. Meron. Sinabi lang meron. Hindi po ginagamit yung salitang may 10 to 20%. May 10 to 20%. Yun yung kanyang mga salita. May 10 to 20% si dating congressman. Okay. Yan So, ang may sabi pala sa kanya nito, yung district engineer na gustong mag-bribe sa kanya ng 3 million. No? Actually, 1% lang pala yun kasi yung yung proyekto pala is 104 million. Tapos ang bibigay lang po dito kay Libiste, 3 million lang.
So 1% lang pala, no? So kayo mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa pagbunyag nga po ni Congressman Libiste na sangkot pala itong si Eric Buhain. So dito po sa Manumalyang Flood Control Project na nangyayari po sa 1st District ng Batangas. So ang point ko dito mga ka-streetwise, no? Kung nangyari ito sa 1st District ng Batangas, malamang ito rin po yung sistema sa ibang lugar sa Pilipinas. Ayan po yun. Conspirator po talaga dito, district engineer, congressman o senador, tapos contractor. No? So, magandang dito po magsimula ang presidente sa pag-imbestiga. No? So, well, ganda na pag-usapan to. So, yun mga kababayan, no? So, ano pong masabi nyo nga po dito? So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa 1st District ng Batangas. So, thank you, salamat, and babush!